Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon. Ngayon pong Monday morning, isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa bawat isa sa atin ay may kinalaman pa rin sa sermon ng ating Panginoon sa bundok o the Beatitude. At ganito po ang sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 6. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Anong ibig sabihin dito ng katwiran na kailangang hangarin ng tao? Ito ay nangangahulugan na matinding paghahangad ng maging isang bagong nilikha. Mapalad ang taong may matinding paghahangad na maging bagong nilikha. Magkaroon ng isang bagong buhay, bagong isip, bagong priorities. Ang katwiran o righteousness na kailangan nga rin tulad ng paghangad ng pagkain at inumin ng isang taong nabubuhay sa gutom at uhaw ay nangangahulugan ng paghangad ng maging kalarawan ng ating Panginoon. Wika nga, kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay nagiging Jesus Christ Jr. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay na kalarawan at katulad ng ginagawa, isinabubuhay ng ating Panginoon. Mapalad ka kapag nasa iyo ang political will na makita sa iyong buhay ang larawan ni Jesus. Mapalad ka kapag nasa iyo ang pagsisikap na maging mabuting saksi ni Jesus. Mapalad ka kung ikaw ay nagsusumikap na maging totoong tagasunod ng ating Panginoon. Mapalad ka kung isinasabuhay mo ang mga aral na iyong napapakinggan mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong patotoo na nakikita ng mga tao. Sabi sa 2 Corinto chapter 3 verse 18, at ngayon na alis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kalwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa ating mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. So mga kapatid, merong palang nangyayari dapat sa atin bilang mga lingkod at sumusunod sa ating Panginoon. Ano po ito? Ang pagbabago ay nakikita hindi sa pamamagitan ng bihis at itsura. Ito'y nakikita ng mga nakamasid sa iyo sa kabilang sa iyong pag-uugali, pagsasalita at pag-iisip kaysa dati. Tinalikuran na natin ang pagiging makasarili, mapagmataas, mapagmapuri. Larawan na tayo ngayon ng pagpapakumbaba at kabanalan. At dahil dito, magiging mabuting saksi na tayo ni Jesus, ang ating mga patotoo sa kanyang kadakilaan at kabutihan upang sa gayon ay makita ang iba pang pagbabagong buhay at naranasan din ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya nga, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng pagbabago. Kailangan magkaroon ng tao ng matinding paghahangad na maging bagong nilikha. Ngunit ang proseso ng pagiging bagong nilikha, ang Diyos ang gagawa noon at siya lamang ang makapangyayari na gumawa noon. So sa tulong ng ating Panginoon, tayo ay pinoproseso at babaguhin tayo ng Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa, at yung dating tayo ay hindi na makikita kailanman sa ating mga buhay. Ang makikita na sa bawat isa sa atin, ang bagong nilalang na kalarawan ng ating Panginoon. Alam ko po na ito ay hindi madaling gawin, ngunit sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, magagawa natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mapalad tayo kapag tayo nagugutom at nauuhaw sa katwiran dahil tayo ay bubusugin. Good morning po sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po
sa iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Patuloy nyo kaming nire-remind kung paano maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Salamat po Panginoon sa aming natutunan sa umagang ito ng Lunes, na pinanaalahanan kami na kami ay magsikap, kami ay magbago ng anyo. Yung dating kami ay hindi na maging kami. Ang nakikita sa amin ay bagong nilalang na kalarawan na lumalakad sa iyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami, Panginoon, baguhin niyo po kami mula ulo hanggang paa. At makita ng mga tao sa aming patotoo na kami nga ay mga lingkod at mga tinawag mo. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga kapatid namin na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito sa aming morning devotion. Ano man po ang kanilang kahilingan sa iyo, maaaring ang iba humihingi ng magandang kalusugan, pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ang iba ay nakakaranas ng kalungkutan dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pangunguna, pang-aliw ng banal na espiritu ang igawad niyo po sa kanila. At ang iba ay humihingi ng proteksyon, lalo na po sa matinding init na aming nararamdaman. Tulungan niyo po kami. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ilalay niyo po kami sa mabibigat na pangyayari at patuloy na maramdaman ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga sermon sa bundok, ang The Beatitude na patuloy naming tinatalakay sa aming morning devotion. Nawa ang lahat ng ito ay magkaroon ng kapangyarihan upang makapamuhay kami ng naayon sa iyong kalooban. At patuloy naming maramdaman na kami nga ay mga lingkod mo na tinawag mo at patuloy na sumusunod sa iyong dakilang kalooban. Marami pong salamat, dakilang Diyos. I-bless niyo po ang lahat ng nanonood, nakikinig, nagtatag, nagsishare ng aming morning devotion. At sa pamamagitan nito, maranasan nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion. Ngayong Monday morning, I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Patuloy po tayong mag-ingat, lalo na po sa nararanasan nating mainit na panahon. Nawa ay samahan at ingatan tayo ng Panginoon. At nawa, dumating na yung pinagpipray nating ulan para maibsan na po yung init na ating nararamdaman sa kasalukuyan. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito sa bumubuo ng multimedia team ng CMC Family. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti. Hindi lamang noon, ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!